Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung batas sa basihan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... Find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. At tandaan mo ako ang batas. Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez. Balik review. Second round ng Isa Buhay. Second round, tama? Tama. Lipcram versus Kram. Biglang, dahil ko lang talagang, biglang bago yung ano ko dito yung setup, yung routine. So, magulo utak ko. Ngayon lang ulit naka-review. Kumbaga, consistent man yung upload ko sa... Ayusin natin yan. Consistent man yung upload ko sa channel, pero sa totoo, karamihan doon nakapila na matagal na. So, nito, hindi ako masyado nakaka-review lately at... yun lang, ang daming sinusubukan gawin dito. Pero ito na tayo. Kanya, game na, putang ina. Shout out sa buong Flip Top na sa Flip Top crew, sa lahat ng bumuo ng zoning, tama, sa lahat ng bumuo ng zoning balita ko napaka-successful ng event. May mga mali akong prediction sa Batastradamus, pero ayos lang, ganun talaga. Congrats kay Plasma, kanina ka-chat ko siya, tsaka si Bagsik, dahil mukhang masaya sila sa performance nila. Congrats pa rin kay Goryo. Balita ko okay yung ginawa niya kahit hindi niya nakuha yung panalo. At the end of the day, yun naman talaga yung importante. Basta masaya ka sa performance mo, maganda yung battle, okay na yun. Lalo na kung di naman Isa Buhay, no? Check. So, diba? Ahon na ang parating, putang ina, finals. Teka, ngayon iinom ako para mag-review, no? Minsan ko nalang gawin, pero sa lahat na umiinom din ngayon, cheers tayo, pare. masayang naman niya. Pero nakakalungkot din same time, syempre. Parang ayaw ni boss na tumagos ako doon sa liga na kung saan siya rin yung may gawa. Siya rin nag-isip ng lineup. Tapos na nanalo ko, ayaw niya. Iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag, alam mo na, kapag malapit sa'yo yung kalaban mo. Nakakailang lang mag-isip ng mga anggulong alam mong posibleng ikasama ng loob niya. Pero syempre, battle to. Mapakita namin yung inaasahan ng tao. Hindi namin mabigo yung isa't isa. Mapakita namin yung respeto sa isa't isa. At syempre, maging maganda at masaya lang yung laban. Kakaiba si Lip kumbaga sobrang balanse ng estilo niya Kumbaga kaya niyang maging technical all 3 rounds o kaya niya rin mag-jokes all 3 rounds. Actually, hindi magkaiba ang technical tsaka patawa no? Parang pwede magawing technical pero patawa. At tama naman si Kram, talagang
kaya ni lip cram. Parehas yun at pagsamahin yun sa mataas na level. Finals. Kita mo naman, nasa finals siya, di ba? So, yeah. Tapos pwede niya rin yung balansehin all Oh, 3 yun. rounds na kaya niya Yun na nga. bars, tapos alam mo yun, technical, ganun. Sabi ko sa sarili ko, tangina, para akong kinalaban yung sarili ko. Mhm. Mas pinahusay mag-comedy. Pag mas nag-focus ako sa kung paano magiging epektibo yung mga naisip kong simpleng jokes o simpleng nasisilip ko sa kanyang angulo. Paano mag-construct, paano umanggulo, paano yung may ingatan yung damdamin ng kaibigan mo, ng tropa mo. Talagang sobrang isa ako sa pinakamasaya ngayong gabi kasi isa ka sa mga dahilan kung bakit ako nasa ligang to. At gusto ko itong pasalamatan na dahil sa ginawa mong yun na dumating ako sa puntong tayo naman dalawa yung magtatagpo. Kaya nakaka-proud at papasalamat ako sa'yo. Salamat. Yeah. Sarap na Sana feeling maging yun. solid lang to. Maging Actually, yung battle namin ni Sayad, sobrang masaya yung magaan yung pakiramdam nun para sa akin kasi tropa. Tsaka yung kunwari sa Royal Rumble, parang wala masyadong animosity, no? masaya yung gano'n. Basta yung ano mo lang, yung alam mong good vibes kayo ng tao. Maganda yung energy, definitely. classic yung laban natin, Yaw, at parehas natin di inasahan to. Bigay natin yung best natin at alam ko marami kang kayang gawin at gusto ko masaksihan yon. Kaharap mo ko sa lahat ng mga lumipas na taong lumantang. Bago ko lang titikman tong beer na to. Love you. Okay naman. Dito sa Canada, daming beer na local. Pwede mong... Wala, sobrang dami lang. Flip Top, Versikulas 13, dito pa rin, Metro 10 Pasig. Pampito laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout Grabe, sa oh. Grabe yung buhos, pero mas malakas pa rin tayo. Flip Top, Yeah! para sa parte natin laban. Oh. Yan. Sobrang lakas natin, yo. Oo. Tama yung sinabi ni Arik. Sobrang lakas natin. Sobrang lakas ng Flip Top na community. Tsura pa lang yan, no? Tangina. Pangklase. Kaya shoutout sa lahat sa inyo, yo. Mga nanonood ng channel na to, nandyan sa live, nanonood ng live, nasa malayo man nanonood ng video, pero alam mong may pagmamahal sa ginagawa namin. May paki talaga. Salamat sa inyo, yo. Sobrang solid. Shoutout sa lahat mga Represent Collab, Real Jokes Clothing, abangan yung mga, ito bagong disenyo, pati na rin yung mga ibang hindi pa ata nalalabas, wala pa ata dito, pero available yan online, pati na rin sa web store nila. High Minds, Crown Manila, Black Manila, Ulap Unhinged, 7-4 Killions. At nga pala, bago natin patagalin, Flip Top Live, November 8 ba? Basta mga ganong panahon, alam nyo yun. Kung nanonood kayo sa akin, alam nyo yun, di ba? Spatan nyo yun, yo. Manila tsaka Cebu. So, kung saan ka malapit, di ba? Spatan mo, pare. Kumbaga, salang-salayo lineup, kita nyo naman. Bamboo, yo. Napaka-solid na MC. Looney, puta naman. Sglak nandun. Sino pa ba? Keja. Nandun si Keja. Sino pa ba? Alam ko sa Cebu, no pets allowed. Yeah, Hero. Sino pa ba mga naka-line up? Chemical Ali. Oh shit. Chemical Ali tsaka RB ba? O sila ni... Hindi ko maalala eh. Hindi ko alam kung si RB o si Supreme Fist. Pero nandun yun pareho. Pati DJ Nico alam ko meron. So, spatan nyo lang. Na, ano siya, magandang kumbaga pinagplanuhan. Pinaghandaan talaga ng Flip Top yan. Hinanda para sa inyo. Yo. So, spatan nyo. Wala pang ahon nyo. So, isipin nyo lang na kung October yung zoning, November Flip Top Live, December ahon, buwan-buwan meron kayong
nilook forward na magandang event yo. 'Di ba? So, solid 'yun. Lahat ng tropa, lahat ng tulong at suporta. At sa kanan ko, Smoky Mountain represent para sa inyo. Pagkain tayo lahat para kay Kairam. May amba eh. Yun, gusto ko lang shoutout yung ka-nice vape launch, lalo na kay Boss Rams, nandiyan nanonood. Siyempre, Mick and Chill, OG El Niro, Madam Erlyn Xiao. Yun, flip top. I love you, boss. Shoutouts Mick and Chill pero kay Mot lang. Sa kaliwa naman, Malabon, Las Piñas, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Liptram. Classic Imperial Eagles Club, Pres Alfred Peña, Leave Nobody Hungry Foundation, Chairman Virginia Rodriguez, Loki Apparel, Daryl Marcelo, Lapu-Lapu Fish Dealer, kay NYB Game Farm, kay Boss Fabian Solomon, Joseph Gallardo, at siyempre kay Boss Kevin. Happy birthday nga pala ulit, Ita na 7-4. At nanalo ng coin toss, si Liptram, piliin. Parang sarap sana makakwentuhan si Arik bago mag-ahon, no? Anong tingin nyo? Pag-usapan ng paparating na ahon event. Yung mauna, si Kairam, tig 2 minuto dapat. 7 ang hurado natin dahil tournament battle ito. Pakinggan natin unang banat ng versikulo 13. Yan. Yan. Game! Yaw. Sinabihan mo kung kalahati mo ako, di ba? Tinanong mo ba ako kung gusto ko ba yon? O isa ka sa dahilan kung bakit ako nasa ligang to kasi sa akin nagtiwala ka na nun. Tignan mo nga naman, magtatagpo din pala tayo sa tagal ng panahon. Ito nagtulak sa akin ng tryouts, ilalaglag ko na ngayon. Lipalandia game! Nung nanalo ka kay Aubrey, ako yung pinakamalungkot sa lahat. Kasi alam mo naman, Undo, na ayaw talaga kitang makaharap kasi di lang mentor, kundi kuya na yung turing ko sa'yo. Ikaw nagturo gumabay mula nung uhugin pa ako. Kasi ako yung estudyante niyang tinuruan, kaya nga mas nahubog to. At daladala ko pa din yung mga payo mo sa akin na napulot ko. Pero ngayon, paano kita papaniwalaan kung nag-iba na ang yung dulot, bro? Kung ikaw nga mismo, hindi mo sinusunod yung mga turo mo. Ayos ka lang, Lip. Baka may sakit ka, ha? Kasi hindi ganyan galawan mo, tila ba? Di niya pa natatanto na ang sanhi ng panghihinay pinakita yan ng amats mo, mga mali niyang dinawawasto. Kaya squatting tayong tinatrato, kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, yan ay mali at kasalanan niya. Yun na, no? Parang dinala niya doon sa parang MF Doom style na. Pero pinuntosan ko yun. Oo, kasalanan mo to, boss. Minsan pa-epal ka kasi. Mula nung sinabi mong naging 3GS ka, nagkandaleche-leche na kami. Pero mo, si Sibil. Oo, pinlano talaga ni Arik yun para magkanda leche-leche na kayo, no? Kasi di ba magkaaway ang 3GS tsaka uprising. Kinain ng pusa. Si Rage na Marel. Ano bang ginagawa mo sa amin, boss? Lalong-lalo na dito kay Liptram, kinang-ina kung sino-sino na lang pinapatos. Kasi kwento ko lang, Ahon 12, nasa Batangas kami nun. Dumating ako alas 10 na ng gabi, nadatnan ko sila Boss Arik nag-iinom, pero bumalik ako sa parking kasi nakalimutan kong itupi yung kapote ko. At dun ko kayo nakita ni Luksuryang sabay pumasok sa kotse mo. Gago ka. Pero lumabas ka din nun agad, di ba? Kasi nga nakita ko kayo. Tapos lumapit ka sa akin, sabay sabing, tingin mo yaw, mag-iingay kaya to si Lax pag binayo-bayo ko to? Utang ina mo to! Parang angkol mo na yon. Talagang hindi siya na-turn off. Matibay talaga to si Lip. Puta, binembang niya pa rin kahit paghubad niya ng short, nakita niya naka-brief. Putang ina mo, tinira-tira mo pa rin, nakita mo na naka-handboard.
lang yung kotse niya sa gitna ng basketballan na akala mo siya yung landlord. Half court. Talagang ang shooter kabayaw. Pinalo-palo yung puwet ni Akagi parang top board nung nabola niya si Luxuria. Tinira niya sa half court. Gago. Storytelling, yo. Storytelling. Ako personally, no? Parang hindi ako sanay sa storytelling. Konti lang mga storytelling ko. Kahit sa battle, konti lang. Gusto ko siyang mas magawa sa pagsusulat. Yan. Kumbaga hindi lang ako nasanay talaga ng storytelling. Kanya, shout out sa mga storytellers na lyricista, no? Dahil kakaibang art din siya. Kagaya niyan, yung ginawa ni K-Ram. Simple lang, pero effective na storytelling. Yan. Pero akala mo, hindi Kuya Angel yun? Do, wala akong hindi ilalahad. Ang pinagtataka ko lang, paglabas nyo ng kotse, ikaw yung ika-ika maglakad! Ang kulit ng ano eh. Ang kulit na naisip ni K-Ram. Napatuta ka ng Ledigard. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagsorry pa kay Looney. Goods pa sila ni Apex noon, nagpaparinigan sila ng multi. Sa kalaunan, inaway niya rin na parang yung utak niya nalason. Huling laban ni Apex, inang-ina biglang dinarag at hinamon ngayon. Di ka nila pinapansin at mas close kami ng idol mong si Marlon. Ngayon tatanungin kita, Lip, kung proud ka ba sa narating ko na nayon? Kaya sige! Sa ating dalawa, mas joker ka. Ako, may joker ba? Kaya kung puro bars ang dala mo, wag naman. Rapsa. Yo! Ganun niya in-end, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points bigay ko kay K-Ram sa round 1. Lalaglag ko na ngayon yung medyo banda simulan niya. Unang simulang scheme siguro niya yun. Ewan ko, hindi ko maalala eksakto. Mali at kasalanan mo, pero ginawa niyang si Arik. So pinuntusan ko na rin yun. Nagkanda leche na kami. Ang ganda ng tulay papunta doon, no? Tapos yung naka-brief. Predictable yung rhyme, pero puntos pa rin. Pati yung half court, predictable yung rhyme, pero pinuntosan ko pa rin. Ika maglakad. Tsaka yung proud ka ba sa narating ko na nayon. So, yun nga, medyo straightforward din yung paglatag niya ng mga punto, pero pinuntosan ko pa rin. 7 points, hindi ko alam kung parang may mga mas okay na battle si K-Ram, no? Kumpara dito. Sa kanila ata ni Zaki, solid yung pinakita niya. Tsaka meron pa isa kay kanino ba yung isa pa niyang kay Nikki ba? Siguro kay Nikki. Hindi ko maalala eksakto pero ewan ko. Siguro ilag siya dito dahil si Lipgram ang kalaban niya na kumbaga hindi ko alam kung gaano kalalim yung kung gaano katotoo, di ba? Yung kalaliman ng samahan nila na mentor, ganun, pinasok, inalalayan. Pero ramdam mo lang na maingat lang, kumbaga sa ano mas jab siya kaysa sa mga haymaker, di ba? Pero yun, 7 points round 1 niya ni K-Ram. Spatan natin round 1 ni Lipgram, yo. Siniba ko daw si Luxuria. Imbento yung balita. Sa'yo na nang galing, bumalik ka ng parking, baka kayo yung nagkita. Tangina neto, pinapasa pa sa akin, pati yung pang-sex niya na trip. Kung hindi kayo nag-sex, ba't mo siya na lamang nakabrief? Ang ano no, ang napakatagal na niyan yung ganyang rebuttal sa ganyang klaseng mga asaran no. Kumbaga hindi naisip ni K-Ram nung iniisip niya yung material niya na may ganung backfire yun, no. Kaya wag kang pabida.
Kung close kayo ni Marlon, proud ako sa narating mo na isla. Okay. Game? Ikaw ba si aso sa comment section? Nilabas eh. Doon palang talo na si Kairam. Wala na, talo na. Apektado siya doon, pare. Ang laki mo na. Hindi siya, kumbaga walang kinalaman yung material, no? Hindi, walang puntos doon, pero apektado yung, naramdaman kong apektado si Kairam. Kaibigan, mukhang alaga ka ni Riam. Formang XB yung datingan, tas ginawa kang Pomeranian. Hindi ka love ng amo mo. Lakas ng tama, kakadubi. Gusto ka yatang ipatsugi. Tangina, pinasibak yung Pomeranian sa katulad ko, nabully. Woo! Paano kung yung style tol ng yung idol nila Rukupet ni Arik? Pagka-chuchu, magpahabol, tumakbo ko hanggang sa amin. Kaya focus ka lang sa atin. Meron akong hagis. Eto my ball sa yung eyeball. Kuha mo yon, balik sa akin. Ito ba yung favorite ni Arik? Bakit laging nakashades yung putang inanto? Tang ina, bulag ka ba? Kaya di na ako magtataka. Kung isang araw ay bigla na lang bigyan ka ng 5. Ang galing. Mukha kang welder na off-duty lang, hiya ka. Ang hirap mo ng kasama. At nawala yung grupo natin sa kakamedyas mo ng mahaba. Ang ganda ng mga ganyang silip. Clowning eh, no? Clowning lang talaga. Mukha kang bagong panganak. Bakit ganun? Yung long sack moklong, pang sack race na yun. Ang ganda sana kung tinapos sa sack race, pero hindi mo rin magagawang madiin eh, no? Na sack race ang nirhyme mo. Tapos sinabihan pa si Sixth Threat na wag daw gawing pamorma yung mga pang-basketball na sapatos. Mga Bisaya, ini-small. Ang tanong ko, bakit, tol? Hindi ba, yung sinusuot mong Jordan 1, hindi ba yan pang-basketball? Kaya nga Jordan eh. Jordan. Medyo gets mo din eh, no? May maebas na lang. Wala kang alam sa sapatos. Kakamedyas mo yan. Ang ina mo. Sayang eh, no? Yun nga eh. Kumbaga ginagawa kasing mas natural mas conversational yung line ginagawa ni Lip Cram. Kanya, sack race na yun. Kakamedyas mo yan. May mo yan. May na yun. Ewan ko. Hindi ko alam kung nagigets yung ibig ko sabihin dun eh. Pero parang ginagawa niya yun kasi kung kakamedyas, pwedeng yun yung rhyme sana eh. Pwedeng dun mo, yun yung dulo ng bar mo eh, no? Pero sa sack race, parang hindi eh, sack race. Hindi mo siya masasabi na effective, no? Wala lang, ewan ko, kumbaga, ano lang yun, brain fart. Nagbe-brain fart lang ako ngayon, no? Ano bang papakita mo? Basketball talent? Magaling ka sa pull-up? Dadanasin mo downpull ngayong karir niya ay it's over. Behind the back, naging pang front act. Nagme-main Behind the back, naging front act. Puta.
Ah, hindi siya punchline, pero gusto ko yung line na yun. Laro siya sa gitna, no? Pero panalo pa rin yun, puntos yun. Naubusan ako ng tinta, kakasulat ng points. Okay. Event na to. Tangina, no? Alam niyo, itong ballpen na to, pare. Astig dala ko siya eh. Binili ko to nung nag-apply kami ng US visa. Sa Pilipinas, pare. Dala ko siya. Sir, kada sampa Spitfire, nag-aapoy parang invoker. Di na to usapang molten. Kahit magaling ka sa crossover, maiikisan ka sa poster. Kasi yung galawan po sa basketball, ginaya na Ikisan ka sa poster, crossover. Hindi. ito, promise. Ako yung idol neto, Arik. Huling crossover ko, iwan pamilya. Ito naman, iwan si Irish. Hindi ko alam si Irish, pero ang kulit lang ng kung paano rin nilaglag ni Lipcram sarili niya. Nung ako nag-crossover, iwan pamilya. Ito, iwan si Irish. Tanginang yan. Proud ka pa, Lip, ah. Alam mo yung pinagkaiba natin? Panayabang mo sa dribbling skills yung porte niya, andun na halos. Unbeatable parang si Thanos. Tapos pagdating sa relationship, di mo ma-handle ng maayos. Huwag ka kasing bumabalik sa ex. Babae. Dribbling tsaka handle, no? Pero ako hindi eh. Parang kulang siya para maging puntos, no? Pero din akong na-mention. Sabi ko, sundan mo lang yung footstep ko, huwag kang mag-backward violation. Pag sila nag-toast ni Arik, galawan niya pang Reaperman. Kay boss naman, pang Kinder One. Kinder One. Galing. At kaya di mo siya mahabol, sapatos niya ay Timberland. Yung ina mo, talagang mabagal yan, sapatos niya pang astronaut. Tapos magyayabang ka, Coops. Hirap kayang maging uprising, varsity na naka-boots. Kaya huwag kayong naniniwala sa mga highlights niya ni Iho. Si Mr. Longbomb nga, di sumasablay, basta naka-edit na yung video. Kaya kung marami kang na-ankle break sa battle, ako yung bone collector. Ngayon katapat mo ang yung mentor. Kahit anong dribble mo dyan, rumispeto ka sa yung professor. Yeah. Dahil Hindi ko napansin yung oras ni K-Ram, pero eto kay Lipcram nasa 3:31 na eh, no? tubog lang kita, pinatigas na parang sentor, di naman gagana itong RAM kapag wala kanyang prosesor. Ako ang yung naging sandalan para tumibay sa gitna. At nung ligaw pa sa larangan, tinuro gamitin yung tinta. Sa nilakukong kaalaman na ambunan ka ng tinda, kung nasa pasarapan ka man ng ulam, sa akin ang galing yung timpla. Masarapan na ulam. Sa akin, galing yung timpla. Recipe, no? Tangina. Rest in peace. Unang nag-repin daw ng Leyte yung sinisigaw ni Pakshit. Porkit nag-champion lang si GL, sumasawsaw nakikimarket. Proud ka nga ba na bisdak? Ngayon yung rounds mo na isasapit, pakita mong Bisaya ka habang nag-i-Ilonggo accent. Definitely nakuha ni Lip yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, no? Naka-brief rebat. Ano siya, napaka straightforward na rebat nun. Isla rebat. Hindi na yun eh, Isla. Pomeranian. Tapos yung bully. Hinarap ka sa isang bully. Tapos bigyan ka ng 5 dahil lagi naka-shades, no? Kakamedyas mo ng mahaba. Sack race na yan. Sack race na yun. Kumbaga kapag sinuot niya, no?
Kakamedyas mo yan, binalik niya eh. Talagang diniin niya yung medyas na puntos eh, no? Na punto eh. Medyas at tsinelas eh. Behind the back, naging front act yun. Yun nga yun, parang pantawid lang yung, pantahi yung linya na yun. Pero, yun, excuse me. Ako, nagustuhan ko. Yun. Iwan si Irish. Kinder One. Ang kulit eh. Tapos kung paano niya dinala hanggang Timberland ni rhyme niya. Wala namang masyadong sense yung storya pero pinuntusan ko na rin. Professor dahil sa dribbling. Tapos yung RAM processor. Professor. Yeah. Ano lang, sanay tayo sa Tagalog processor, di ba? Pero processor. Pati tuloy ako ngayon napaisip sa rhyme nun. Pasarapan ng ulam sa akin galing yung timpla. Yun, solid. Yun nga, definitely nakuha ni Lipcram yung round 1. Yung stage control na kay Lip talaga. So, ito, round 2 spata natin. Picture ako lugi, puta. Kukunayin mo ba yung magsusot ko ng medyas? Tinan mo yung medyas mo, tatak at di ba babas? Labo. Andito babas. Ano yun? Round 2 game! Sumali siya ng gangsta sa edad niyang 30 years old. Really? Ngayon mo pa talaga naisipang magpaka-gangsta, sir? Pero dumaan naman daw siya sa tamang proseso, di ba? 30 minutes massacre. Naandun ako nung ija-jump to. Mga 5 tao yung magtutulong kaya ako medyo nag-worry. Paglabas na sa jumping area, sabi niya, ang laki pala ng titi ni OG. Putang ina mo, do! Wala namang problema sumali sa gang. Di naman sa pagiging haters, chong. Kaso nung pag-burn sa kanya ni OG, nakita ko, puta, 18 songs. Nahihilo pa siyang umupo nun sa sopa. Kasi nung ginamto, nakadubi pa siya. Napansin ko, laki ng bilog niya sa ganto. Pagtingin ko, buni pala. Putang ina ng sondo mo, weekly siya lumalaki. Ano yan? Habang tumatagal ka sa gang, lalo din siyang kumakate. Ang kulit ng mga naniisip ni Keram eh. Kasi nga hindi niya alintana yung mga taong lumipas. Tumandang walang panggastos pero may pambiling robas. Nakipagsabayan sa mga tanod, humantong man sa baranggayan ng walang tigil ng inuman ng lahatan ng mauyan, gago! Ba't ba kasi pag nakakainom ka, nag-iiba yung ugali mo ng sobra? One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. Alas 7 na nun, puta si Undo, lasing na siya at bogsa, maya-maya lang nagmaoy, sinigawan yung nagwawalis na lola. Utang ina mo, lola mo yung do. Nawalan ka na ng respeto. At speaking of respeto, yun ang kulang dito kay Lipcram. Laban niya kay Apex, di siya pumunta kasi mas pinili niya magpalinggam. Ba't Tanginang to. kasi hindi ka sumipot? Nabansagang ka tuloy na lip scam. Pero wag na kayong magtaka, Bombay nga eh. Sanay talaga yan mang Indian. Pati nga tong laban namin na to, dapat di pupunta yung gago. Papost-post pa siya sa FB na kesyo siya daw ay problemado. Si Aubrey na lang daw yung mag-advance. Tila ayaw niya na manalo. Kaso na-realize niya din na marami siyang bayarin tapos wala pa siyang trabaho. Pero kumikita to sa video reaction. Do, may suggestion lang ako. Bumili ka ng ring light, hayop ka, wag ka namang umasa sa pulbo. Ang inang yan. Magkano lang ring light sa Shopee, gago? Bumili ka. Kasi kung di ka bibili, pwede mo nang itigil yan. Do, ang kintab-kintab mo doon para kang inisprehan ng BS1.
May hindi ko alam kung ano yun eh. Pero malinis naman to sa katawan. Naliligo to tuwing Ramadan. Bihira nga to magkapigsa eh, mga 3 beses sa isang buwan. Laban niya kay Sak Maestro, inabot siya nun. Sa eroplano pa lang, yung upo niya tagilid kasi nga daw masakit. Pag nasagi mo, galit. Kaya bago siya bumatel nun, si Kuya Dennis, binatel muna siya sa puwet. Ano Lip, hindi ba masasakit? Wala ba akong bars? Puro jokes ba yung kata ko? Wala akong gana kasi pag ako nag-champion, di pinang flip-top, mukha ng aso. Sa inyo na! Oo, hinahangad pero di ko hinahabol yung kampyonato. Ang ganda na sumakto pa rin, no? DP picture na aso. Ang galing, no? Kumbaga, hindi ko alam kung alam ba niya o matagal ako walang Facebook eh. So talagang yun yung kumbaga nag-trend yung picture ni Keram na yun, no? So, ang ganda na kung paano niya ginamit, lalo pa nung simula may picture niyang ganon. Hindi siya puntos para sa akin yung picture na lumabas, pero nung ginamit siya ni Keram, puntos yun. Di ba? Ang galing. Kasi ang maging paborito ni SpongeBob, dun pa lang, may nanalo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points ulit kay Keram, no? Lalong kumakate sa buni, no? Tapos yung pulbo, ang ganda lang kung paano niya dinala doon. Akala mo, ano na? Akala mo ang labo na, tapos biglang may papunta doon. Yeah. Tapos yun nga, BS1, hindi ko alam kung ano yun, pero pinuntusan ko pa rin. Ramadan, naliligo yung Ramadan. 3 beses isang buwan, binahatel sa puwit. Tsaka DP picture na aso. Astig yun. Ewan ko, yun nga. Parang hindi ko naman gets din kung bakit mag-hold back ang isang battle MC dahil tropa niya ang ka-battle niya. No? Pwede mo pa rin bigyan na solid. Kahit hindi naman personal eh. Pero pwede mo pa rin bigyan ng maganda. No? Magandang material. Yon, parang kulang kay Keram. Hindi ko alam kung dahil ba sa magtropa sila na hindi niya binigay yung kagaya ng binibigay niya dati. Yun, so 7 points kay Keram. Parehas lang ng first round niya, no? 7 din. Tingnan natin round 2 ngayon ni Lip. Yon, 40 years old. Sumali lang ako ng TBS, todo hate ka na bro. Anong 40? Huwag mo nga silang binibilog at binobolat, 38 lang ako. Okay nang ina mo. Ganon magribat yung gangsta. Tanggal lang iyong kulit. Sabi ko 38, di bola, pinaikot, para kang nag-Russian roulette. Woo! Alam nyo bang breadwinner na siya? Nakaka-elibs, di ba? Tapos biglang nag-imbita, opening daw ng bakery niya. Grabe yung TF, literal na breads. Kaya si Arik nagalit, bes. Alam mo, nang in-check, binigyan mo Spanish bread. Solid dun sa hood nila, talagang putok kanyang pangalan. Nagpa-hype patang ina, palakpakan daw mga kabayan. Okay ng ina mo. Lupit ng event mo, pang masa. At napapansin nyo ba, na sa kada battle niya, palaging damay si Luxuria. Bawat nililigaw linya sa kanya bumabagsak. Kinantot ni ganto, kinantot ni ganyan, kaya naging pokpok yung bansag. Gamit na gamit niya si Luxuria kung san-san nilalantad, tas ililink mo sa iba, ikaw nga tong lumalaspag. Gago ka ba? Kakantot ka ng mutant, bibintang mo sa iba? Kaya ipapakita ko yung difference ng sa battle rap legitimate. Mga heavy bars, Difference legitimate. elevate mga wordplay na sinisimplicate. Hindi to gay shit na Simplicate. Ano simplicate? ultimate, walang kagaya o nire-replicate kapag na-trigger na, ito'y accurate at nagbabars pa ako, wag kang nagbe-vape. Putang ina mo. Bobo ang puto. Putang ina. Kakadistract ang puta. Ano?
Magtitricks ka ba? Pasikat ka sa crowd. Kahit anong bilog mo dyan, mas lulutang pa rin yung aking round. Gago! Pinang ina. Nandidistract pa ang puta. Akala niya yata uubra. Ngayong kinuha ko na yung vape, wala na yang ibubuga. Accurate niya. Pag na-trick, pero tinalo ka daw ni Badang. Isa kang makata na stupid. Tinalo ka ni Badang. Yung kasunod na nun niyaw, lubid. Dinamay pa si Chelsea May. Tamod naman isang patak. Insensitibo, palibasa, wala ka pang anak. Kaya kinarma ka agad. Kasi nag-break sila ni Irish, wala na rin yung konting chance. Si Badang nang hawak ng kamay, ikaw nawalan ng ka-holding hands. Puta, nandamay pa ng bata, kala mo astig ka doon, kaya madamot yung biyaya at hindi ka magkaroon. Meron na nakasiping to, bumilang din ilang taon. Anong silbi ng titi mo? Pang ihi-ihi lang, ganon? Kung hindi makabuo, yan na ay karma sa'yo. Wala kang magiging bunso, walang magiging apo. Sayaw na lang sa ubando ang mapapayo sa'yo, kaso papano si Irish inabando na to. Ikaw si Benjamin Button, pinanganak ang menopause. Saklap di baklong, pero di ko sinasabing baog ka. Alam mo na yun. Alam nyo ba yun? Kanta niya yun. Ang tamlay ng iyong talong, walang baby gang ngayon. Panay ka lamang daw baon, pero betlog mo ay parang kinapon. Umay, kahit bigyan mo ng 2 wives. Sa battle nakakabuo ka ng 4 bars, pero sa PT di man lang maka 2 lines. Woo! Tangina. Bakit dun dinala ni Philip Cram yung angle? Tangina, may solusyon pa dyan si Lola, wag ka munang malumbay. Pag nagtitinola ka, damihan mo yung Malunggay. Nabuhay sa katas ng rap at sumarap yung pamumuhay. Kaso lang yung masaklap kanyang katas, di makabuhay. Kaya ang pagiging tatay sadyang di niya alam. Aminin mo na ring enggit ka lang kay Tito Badang. Ang magkaroon ng mag-ina doon si Tiho Takam, hangad niya na inaanak hanggang pangninong na lang. Hanggang comedy ka lang, iba pa rin ang iyong kuya. Kung baga yung bakod niya na paglumaan yung pintura. Dali lang magbigay ng kabag kung yun gusto nilang makuha. Pero ang manatili na lang ganyan, yan ang di ko masisikmura. Wala akong shit sa iyong estilo kung dyan na-boost ang iyong karir. Pero dapat gamitan ng talino para may sense at may appeal. Sige, ikaw na yung paborito. Ikaw na yung nakakaaliw. Pero kung di mo mahihigitan si Sinyo, kahanay mo lang si Manda Baliw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points kay Lip, no? Parang yun ang pinaka... round 2 pa lang pala yun. Putang ina. Oh. Yeah, well, mas mahina yun kumpara sa round 1 niya. Yun ang ibig ko sabihin. Tama. 38-40 na rebat. Pinuntusan ko yun. Yung Russian roulette na rebat. Pinuntusan ko yun. Bubuga. Yung sa vape. Pinuntusan ko yun. Lubid. Pinuntusan ko yun. Tinalo ka ni Badang. Kasunod na nun ay lubid. Tangina, no? Nga pala yun, yung kumbaga ngayon lang check lang sa bawat isa, no? Importante ang mental health at totoo siya na kumbaga dapat binibigyan ng importansya, no? So yeah, yun lang, alagaan nyo sarili nyo, siguraduhin nyo na paano ba? Parang alam nyo na yan, pare. Basta totoo siya eh. At saka yun nga, nabalita ko ngayon yung nangyari dun sa anak ni Kuya Kim, no? So, fuck. Sa lahat ng mga nanonood dito, pare, alagaan nyo sarili nyo.
subukan nyo ilagay lagi sa mas maayos na estado ang utak nyo para din, tsaka wag mahiya na mag-reach out sa mga nagmamahal din sa inyo, yo. At yun lang. Kailangan natin ng isa't isa, so maging nandyan din tayo para sa isa't isa. Nakakalungkot yung may mga ganung balita, no? Tsaka rest in peace din sa kay Dan ng Even, tsaka kay Joy ng Gapang, Barabas, tsaka ng Bad Burn, no? Tas yung si Dan, kabanda ko rin dati sa Sino Devata Project yun. Nakalimutan ko kung ano iba niyang banda, pero alam ko nagdi-DJ din siya, pero sila naman mga nagkasakit kung di ako nagkakamali, pero so alam mo yun, nakakalungkot lang. Ang hirap din, ang layo ko, tas putang ina, lagi lang binababalitaan ako na nababawasan. Shit, man. So yun lang, pare. Sa lahat na nanonood dito, ano lang, yun, alagaan nyo sarili nyo, pare. Laging ang maging in communication sa mga nagmamahal sa inyo at mga mahal nyo sa buhay. Gawin nating mas maayos na mundo to para sa isa't isa, yo. Yeah, yun lang. Kumbaga, marami sa inyo malamang hindi sanay na nagsasalita ako ng ganito. Akala nyo laging tungkol sa galit o ano, dahil battle MC, gano'n yung ginagawa ko. Pero, fuck man, mas malaki sa atin tong yung ganito. So, yun lang. Kumbaga, at the end of the day, mga tao tayo. At, hindi kailangan lagi magmalaki na kaya nyo mag-isa. Basta ganun, pare. Yun lang. So, kapayapaan ng utak at puso sa bawat isang nanonood nito, yo. Okay. Tuloy ko lang yung kay Lip, no, Lubi. Dahil sa Lubid yun eh. Kumbaga, kanya lang inanong ko sa inyo. Magandang, meron akong platform na ganito. Might as well gamitin ko sa tamang paraan nyo. Diba? Kung makakatulong na makagaan sa pakiramdam ng iba, na kahit isa, 2 tao, puta, masaya ako nun. So, yun lang. So, yung wala ka pang anak, balik na tayo sa judging, no? Wala ka pang anak, pinuntusan ko yun. Nawalan ng ka-holding hands. Tas 2 lines. Malunggay, tsaka Sigmura. So, yun. 9 points para kay Lip. Sipatan natin ang round 2. Round 3. Ni K-Ram. Ina mo, sakit nun ah. Gago to. Uy, saan punta? Cheers, man. Magre-rebat lang ako. Putang ina. Sakit na mga sinabi niya. Parang ayoko na mag-spit. Round 3. Sa totoo lang, sobrang hirap ako maghanda. Tila nawalan ako ng plano. Kaibigan kita, baka kasi yung pananaw mo sa akin ay magbago. Di na para personaling ka pa o siraan sa mga tao. Tsaka paano ko gagawin yun yaw kung una sa lahat inunahan mo na ako. Kitang-kita sa Sokmed na sinisira mo yung sarili mo, yun ang hindi mo napansin. Tumatanda ka na sa liga, nagpapakatitong malambing, tapos yung titulo ng isa buhay. Gusto niya pang maangkin, pues gagawin kitang Charles Barning, magre-retirong walang ring. Barley. Minsan niya na ding hinambing. Yung sarili niya kay Jordan, magiging Lebron. Tapos Shaq, maya-maya magiging Rodman. Sige, ikaw na greatest of all time. Wala naman na doon ko kontra. Si Boss Arik nga, support siya. Tsaka nung laban yun ni Sayad, pinamuka niya na nag-GOAT ka. Ewan ko ba sa'yo, Undo, kung ba't ginawa mo yung ganong katangahan? Engot ka kasi, si Sayad kalaban mo noon, hindi si Yang Wan. Ano bang nangyari? Yun yung may call out sa akin si Lip. Puta, nahuli sa sarili niyang patibong, tila napatid siya dun sa linya.
Pero kung hindi nag-joke si Sayad, malamang dun ay nagapi ka. Galawan mo, lip, mahapdi na. Oo, masyado kang pabida. Naghahanap ka ng mali. Yung mga mali mo, di mo ma-figure out. Yan ang hirap. Mas natawa ako sa reaction ni Lip. Hirap sa'yo, Yaw. Idol pa naman kita at pinagmamalaki kita ng todo. Isa ka sa mga tinitingala kong mahusay na posibleng magkaroon ng trono. Dati, gusto kong maging ikaw. Maging mabangis na parang lobo. Pero nung sinundan ko yung yapak mo, puta napunta ako sa sogo. Kasi babaero to si Undo. Ay, hindi. Huwag yung topic na yan. Baka mamaya manggulpi na to. Aanguluhan sana kita sa pambababae mo yaw, kaso nga lang, ganon din ako. Oo, pareho kami nito, may panic attack. Pero alam nyo, pinagkaiba namin. Ako gusto ko, kaidaran ko lang, eto palag-palag kahit tsahin. Wala kang takas kahit bata. Si Aubrey nga ang kanyang sinibak, inagawa niya ring mapopoy. Nung una, tropa-tropa lang, natila turing niya ay homeboy. Kaso si Gago sobrang libog, di mapakali kanyang pototoy. Dahil sa ginawa mo dun kay Aubrey, ayun bumalik sa pagka-joy-joy. Tangina mo yaw, minor de edad pa yun. Buti hindi ka dinimanda. May content pa to na pati si Marichu, puta ginawa niyang rolling panda. Utang inan to, walang bra yung tao, pinatumbling sa initan. Kitang-kita sa video na walang bra, ilang beses ko yung binalikan. Inagkera. 1 minute and 15 seconds. Panoorin nyo muna sandali. Gago ka, 2 oras ko yung pinanood, di ako pwede magkamali. Tangina. Tanginang battle to, ululan lang eh. Tangina yun, no? Angas ng bilog nyo. Napaka-solid ng samahan. Tanginan to mag-content ang puta, magpasikat sa arawan. Pero kahit na sinasabi nila sa akin na di ka mabuting halimbawa, intindi pa rin kita do, di naman na tayo mga bata. Wala akong pake kung iilan na lang din sa'yo yung mga naniniwala, basta ako yung loyal mo na fan, Lip, mananatili mong tagahanga. Kaya bilang idolo ko, pinapangako ko sa'yong mas gagaling ako. At yung binigay mong kaalaman sa akin ay mas tatalim pa to. Susundin ko lahat ng payo mo, mangyari man kahit ano, pero yung ginawa mong sa idol mong si Looney, hindi ko gagawin sa'yo. Nice, nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points, no? 7, 7, and 8. Huh. Pero sa out of, dun sa 3 rounds ni Keram, ito yung pinagusto ko. Kahit hindi ko ibase sa puntos, no? Yun, ma-figure out, Sogo, kahit Shahin, Rolling Panda, tas yung binalikan, di ako pwede magkamali, magpasikat sa arawan, tsaka hindi ko gagawin sa'yo. Ang ganda ng mga ano niya. Ang ganda ng performance niya dito sa round na to, no? Pero ewan ko, parang hindi pumunta si Keram dito para manalo. Ramdam ko. Tingnan natin si Lipgram. Matatapos na yung laban. Wala naman nagkulang sa atin. Hindi mo gagayahin yung ginawa ko kay Looney kasi di naman kita kukupalin. Alam mo, Oh! Ang ina na. Gumawa ng issue. mahal kita. Yo! Nakasama ko to sa Ispakol. Di ba pinasubo mo yung Tera kasi sobrang kulit mo?
Tapos biglaang tumakbo, pinapakain mo daw yung pet mo. Giyang na giyang itong si pare. Talagang napilit mo, Brad. Nangangatal pa niyang sinabi na ate, willing to add. Utang ina mo. Pero maiba, sabi niya kay Sixth Threat, mas pinili mo yung PSP kaysa sa flip top tarantado. Kaya anong tirador, baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Wow! Ang lupit-lupit ni Gago. Tapos nag-PSP rin siya. Yan ang real MC. Sinasabi niya yon habang nagbabattle silang dalawa sa PSP. Mas pinili niya yung PSP. Nakakahiya naman. Di ba driver ngayon ni Pibus, yung kapatid mong si Tingting, at pinag-handle niya ng coffee shop yung kuya mo na si Pingping. Mukhang palyado kanyang linya. Nagka-crisis daw sa liga. Kaya unti-unti niya doon in-evacuate kanyang pamilya. Sa pandurugas kanyang dunong, doon niya lang pinapagana. Kapag namera tong si Dudong, may pamilya pang kasama. Anong galawan yan, pinaga? Wala na ba pigang-pigana? Ginawang driver kanyang utol para makatapak lang sa kwarta, putang ina. Kaya Gaza is real, tinae, bituka. Nak ng puta ang galing. Pati yung mga wordplay kong sarcastic, dinagawang palagpasin. Mga pang-uulol kong adlib, ginagaya niya na rin. Pag di bumenda kanyang accent, siya'y wala na ding dating, wala na bang ibang daan, nakiki-anyway na rin. Kaya wag mo sa aking iyabang yung bunga ng karera mo. Mababaw man kitang sugatan, tsak patay sa tetano. Hindi aangat sa akin, battle mo, pruweba bro, hanggang ngayon nasa ilalim ka ng impluensya ko. At pag-usapan naman natin yung pagiging obsessed mo kay Flo G. Mapa-music at pormahan, ginagaya ni Papi. Naging routine niya araw-araw, bantayan lang si Archie. Bantayan lang si Archie. Kada ganap, laging ganon, nakasunod siya palagi. Paglipas ng ilang taon, ayun, kinulab niya si Manggi. Di ba kaaway mo si Manggi? Anyari, kasi bata ka niya dati. Ngayon may kanta si Flo G kung saan andoon si Manggi, tapos di ka kasali. Ang sakit-sakit nun body, may kurot at dalamhati pag sa isip mo sumagi. Puta, galing ka ng FT, ginagaya mo yung outfit, tapos yung kapit si Manggi. O nasa na yung promises na kayo ay magkukulabo, magmu-music din sa scene? Ikaw na iwan na obsessed at yung tuwid niya na pangako na gawang baluktutin. Tapos ngayon, dikit kay Mot, naging alalay na masugid, mga racket niya dumami, tama yung naisip niyan. Kasi kay Mot siya nagka-movement at doon naman kay Archie na natili kang stan. Lahat utang mo kay Tomas. Kaya wag kang napapanatag kung saan ka nakatapak. At alam nitong ungas na pag sinabi mo na Mot, na-attract yan sa liwanag. Kung may tanong man kayo, boss, kung ba't kay Tom siya sumunod, tignan na lang natin yung bright side. Napakasimple ng sagot kasi kung nasaan yung Mot, sadyang nandun din yung spotlight. Tangina. Maraming nagpatak-patak para lamang sa gagong yan. Kung kailan ka sumilong sa amin, dun ka pa naambunan. Ako nagturo ng daan para wala ka ng problema. Timpinsan sa gasolinang di mabibili ng pera. Ngayong gamay na yung eksena at buo na mga pyesa, ginamit na yung Motolite para tumakbo yung karera. Tapos ngayon nag-aangas yung dati lang na avid fan. Lahat na yung sinelebrate, gago, tagumpay natin yan. Magaling ka daw sa music, eh di pare, ayos yan. Mag-focus ka na lang sa tracks, ako nang bahala dun sa van. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, wala nang sisilayang bukas. Pag silip kalaban mo, bingot pa rin mama ni Aubrey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points kay Lip. Nakuha niya all 3 rounds, no? Kukupalin, rebat. Hindi ko naman alam yung totoong storya rin, backstory. Siyempre, kung ano alam nyo, hindi lang yun eh. Di ba? Meron kayong hindi alam sigurado. Hindi ko rin alam. Pwedeng hindi totoo yung sinabi ni Lip, pero ang ganda lang kung paano niya ni-rebat, no? PSP, kwarta,
patay sa tetano. Pero para niya sinabing kalawang siya. Pero ano pa rin yun? Hotline. So, puntos yun. Impluwensya ko. Manggi. Tuwid na pangako. Babalukto rin. Baluktutin. Parang gano'n. Mot sa liwanag. Hindi ako mahilig sa ganung wordplay. Pero yung parang imbis na moth, ginawa mong mot. Mot, ginawa mong moth. Tas liwanag. Pero puntos na rin yun. Okay pa rin. Spotlight. Tsaka yung naambunan. No, sa amin ka sumilong tsaka ka naambunan. Ang ganda. So 10 nakuha ni Lip yun definitely. Shoutout sa kanilang dalawa. Tingnan natin sabihan ng mga judge. Flip top po na versikulo 13. Kera verse Lip Cram para sa isa buhay 2025. Magiyay, isa pang beses para sa kanilang pareho. Hey yo! Patanurado, advancing sa tournament. 5-2. Magigay para kay Lip Cram. Tanggal ka na. Sorry, tangay na. Wala, ano ka daw eh. Yun, gusto ko lang pasalamatan syempre OG Liro, Chillionaire, Authentic Thugs, yan, supportahan nyo itong merch namin na napakalupit. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Love you guys. Ayun na, sobrang dikit na laban. Ako yung bumoto sa kay K-Ram. Parang judge ko ng overall kasi parang pantay naman yung style nila eh. Kumbaga kung paano nila gawin parehas yung style nila, nagagawa naman nila na maayos. Para sa akin siguro, round 1, nakuha kagad ni K-Ram para sa akin, moment kagad. Tapos siguro, factor din na dahil tournament, medyo may pagka mahaba yung round si Lip Cram, so parang pinaktor ko na bawasan yung ng puntos doon sa na yun, aspeto na yun. Kaya medyo nag-lean kay Ram yung pagboto ko. Pero sa landing ng mga suntok, halos pantay naman. Pero siguro sa pagpalimbang ng mga angles, 1 and 2, medyo leaning kay Ram yun para sa akin. Tapos round 3, pwedeng dikit na, pero pwedeng kay Lip Cram yun. So yun, isa ako sa mga bumoto kay Ram, pero ayan, solid na laban. Yun, isa ako sa bumoto kay Ram. Round 1 binigay ko kay Ram, round 2 kay Lip Cram. Old school yung jacket na yan. Sa akin, mas nairaos ng maayos ni Ram yung round 3 niya kaysa kaya kay Ram binoto. All 3 rounds para kay Lip Cram. Pero kung haymaker after haymaker, pareho naman sila. Pareho silang suntok, puro suntok. Pero mas kasi, si Lip Cram kasi mas gumamit siya ng mas total package siya. Tapos iba-ibang elemento yung ginamit niya. So mas malaro, mas creative. So yun. Pero solid na laban, pero Lip Cram. Di naman ganun kalayo yung diferensya, pero yung round 2 ni Lip Cram yung parang deciding factor para sa akin. So ayun, okay naman yung humor ni K-Ram sa 1 and 3. Pero yung punto ni Lip Cram, pati yung paano niya i-gain yung mga gusto niya sabihin. So Lip Cram. Ang binoto ko si Lip Cram. Round 1, malakas naman yung mga jokes ni K-Ram pero nakarebat kasi si Lip. Tapos consistent yung mga comedy na punchlines ni K-Ram. Pero kasi si Lip may mga comedy rin, may bars. So mas kompleto yung recados per round yung kay Lip. Tsaka nakikita mo na may mga tumatatak na nasuntok. Kaya ang binoto ko si Lip Cram. Binoto ko si Lip Cram para sa akin. Yung 2 and 3 nakuha niya. Yung 1, pwede rin kay K-Ram yun. Pero para sa akin, parang tabla. Tsaka parang ang galing lang nung sa vape na ginawa ni Lip Cram. Yung parang di ko alam kung nagkataon or sinadya niya yun, planado ba. Rhyme pa rin yun eh. Naka-rhyme yun eh, kung di ako nagkakamali eh. So, malamang plano niya talaga yun. Pero yun, Lip Cram. Ayun, K-Ram versus Lip Cram. Tawang-tawa ako sa mga jokes ni K-Ram all 3 rounds. Tapos parang muntik niya pa nga, para sa akin, muntik niya pa makuha yung round 3. Pero, talagang mas well-rounded, mas maraming, mas maraming atake, mas maraming angulo si Lip Cram. Talagang well-rounded yung palagi. Lagi siyang lumalamang ng konti kada round. Kaya yun, binigay ko kay Lip Cram. Congrats kay Lip Cram. 2C old school yan ah. Yun, walang kabayas-bayas yung laban na yun. Sobrang patas naman. Kitang-kita nyo naman na yung dalawa, pinagtulungan ako. Pero sobrang solid pa rin ang laban namin at saka proud na proud ako na naitawid namin na maayos at walang chokeness. Sa inyo na! Oo, hinahangad pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni SpongeBob, dun pa lang, may nanalo na. Yun,
Medyo dismayado kami na hindi namin na-meet yung ina-expect ng tao. Doon din yung naging makalat bahagya yung mga performance, lalo na yung sa akin. Hindi ko alam kung ano yung kulang sa ngayon, pero masasagot ko naman yan at pipilitin ko na lang siguro bumawi sa semis. Yun. Siguro pare silang bumuelo, no? Parang tangin na, wag na natin ibigay ng 100. Parang di tayo sunog pagdating ng finals. Kasi sino man manalo sa atin, at least hindi pagod. Diba? Baka ganun eh. Hindi natin alam, pero alam kong mas magaling sila parehas ako nung pinakita nila ngayon. Ikaw ba si aso sa comment section? Bala ko mag-Taiwan ngayong linggo. Babakasyon muna ako. Medyo kailangan kong pagalingin ang sarili ko. Tsaka abangan nyo, may lalabas din kami mga music. Siyempre, abangan nyo yung mga kanta namin. Hindi lang sa battle, kundi pati sa music din. Pati sa mga business namin, merch, Chillionaire, Big and Chill. Supportahan yan. Si Boss Arik, patuloy nyong mahalin. Yun, patuloy lang naman ako sa pagbabloggs at abangan nyo yung mga content ko. Ang part 3 ni Emer Industria. At yun, ala lang, enjoy lang muna. Kung kaya bang isingit yung music, why not? Pero ngayon medyo nahihirapan pa kung paano buuin yung studio uli. Pero sana soon, yun, may mga plano pa naman. At inuunti-unti lang, hindi lang pabigla-bigla. Yon, sa mga nanonood, maraming salamat sa suporta nyo. Umabot ng ganito kahabang taon. Siyempre, si Boss na lang din yung inaantay nyo ring maupod. Maraming salamat sa suporta nyo. Mahalin nyo ng gusto si Boss. I love you all. Yon, sa mga sumusubaybay, maraming salamat kahit sa mga gantong sitwasyon, performance na napapakita natin. Patuloy pa rin kayong sumusuporta. At syempre, sana makabawi tayo. Masuklian natin ng tama yung suportang binibigay nyo sa akin. Yon, maraming salamat. Yeah. Alam nyo na, yo. Flip top magingay. Yes, so salamat sa lahat na nanonood, yo. Enjoy yung battle, pero hindi lang ganyan yung expect ko sa parehas, no? Hindi yun disrespect sa kanila. Ano yun? Mataas ang tingin ko sa kanila, kaya ganun. So, hindi ko naman masasabing pangit di ba? Pero okay naman, pero hindi yan yung best battle nila parehas. So, yun. Pero congrats pa rin. Congrats kay Lip. Nasa finals na siya. At sino pa bang kulang ko sa Katana tsaka si Carlito. Motherfucker. Tingnan natin, yo. Susunod. Yan ang susunod. So, salamat sa lahat na nanood. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe. Sana wag kayo magsawa sa pagnood din. Makinig kung ano sa pakikinig ng mga ina-upload ko. Binabati ko mga tropang nanonood. Sila Mav, sila Joey. Sino pa ba mga nanonood kong tropa, mga nagsasabi. Si Bagsik sabi nanonood daw siya ng mga uploads. So salamat sa kanya. Yung mga parating na PNPs patan nyo, puro mga solid yan. Siyempre, di ba, lalagay ba ako ng hindi solid? Kumbaga, alam nyo na yon. So, salamat sa lahat na sumusuporta. At kita-kits ulit, yo. Peace! Yeah.